Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay gumagawa na ng paraan para i-update o i-upgrade yung kanilang lineup. At ang isang nakikita nating mabilis na solusyon dito ay yung pagkuha dito kay Stephen Holt. Matagal na itong napapabalita pero ngayon mukhang siguradong tuloy na talaga. Si Stephen Holt ibibigay sa Ginebra at magiging kapalit niyan ay itong si Stanley Pringle at baka samahan pa ng isang first round pick. Mukhang papayag na ang Terra Firma dito dahil sinabi ni Coach Jana Del Cardel na ayaw niyang baguhin yung lineup ng Terra Firma. Sinabi na niya yan ilang beses sa mga panayam. Pero kinakailangan ng Ginebra ng isang panibagong player dahil nakita natin hindi nakapag-contribute itong si Maverick Hanmisi doon sa huli nilang game. At si Stanley Pringle naman, hindi rin consistent ang laro. Dahil mas bata itong si Hanmisi, malamang si Pringle ang i-trade ng Barangay Ginebra. At yan ang mapupunta dito sa Terra Firma kapalit ni Stephen Holt. Siyempre, medyo lugi Terra Firma dito. Pero alam natin ganyan talaga ang takbo dito dahil itong Terra Firma, yung mga magagaling nilang players talagang binibigay dito sa Ginebra at SMB. So, mangyayari magiging backcourt ng Ginebra ay si Stephen Holt, Maverick Hanmisi at itong si Scottie Thompson na. Yan ang magiging bagong backcourt ngayon ng Ginebra at umaasa itong management ng Ginebra na malaking maitulong nitong si Stephen Holt sa kanila. Magiging mas consistent na yung kanilang scoring. At syempre, ito si Stephen Holt napakita na niya kung anong kaya niyang gawin para dito sa Barangay Ginebra. Well, actually, nung nasa Terra Firma pa siya, nakita na natin yung kanyang laro. Talo na doon sa playoffs kontra SMB. Kaya ito si Stephen Holt, sigurado na gusto na yung makuha ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya abangan na lang natin kung kailan i-approve ng PBA itong trade na to. Dahil sigurado na kapag ito nangyari ay magiging malaking upgrade yan para sa koponan ni Coach Tim Cone para dito sa darating na season para naman sila ay maging mas competitive. Sa isang interview, sinabi nitong si Meralco coach Luigi Trillo na kaya nilang talunin itong San Miguel Beer. Sinabi nitong si Trillo na sa tingin daw niya na kaya nilang mag-match up dito sa San Miguel at ang isang puweba daw niyan ay nung tinalo nila ito nung elimination round. Kung inyong matatandaan, 10-0 ang record ng San Miguel noon pero doon sa last game nila natalo sila dito sa Meralco Bolts. Ngayon, sinabi nito si Trillo na very confident siya kapag lumaban sila sa SMB dahil kaya nilang tapatan yung lineup nito. Siyempre, ang magiging main focus dyan ay itong si Junmar Fajardo. Pero kumpiyansa itong si Coach Luigi Trillo na kung si Brandon Bates na kaya nang madepensahan to si Stan Hardinger, kaya din niya ito si Fajardo. Plus of course, nandyan rin ito si Raymond Almasan. Ang isa pang advantage nitong Meralco ay doon sa 4 nila. Dahil nandyan ito si Cliff Hodge, matangkad yan. Ang San Miguel Beer, walang matangkad na mailalagay doon sa 4 except itong si Rodney Brondel at si Don Trujano. At nakita natin kasi doon sa laban ng San Miguel Barangay Ginebra, nung eliminations ay madalas pinapost up nitong si Cliff Hodge, si Don Trujano dahil nga undersized ito. Sa San Miguel naman, sa panig niyan, kinakailangan gumawa sila ng adjustment dito sa lineup. Pwede nila sigurong gawin, ilagay si Motau Tua dito sa number 4 position at itong si Don Trujano naman ang number 3, alternate sila nitong si Marcio Lassiter. Sa tingin ko yan ang pwedeng gawin ng San Miguel Beer. At syempre kinakailangan pigilan din nila itong si Bong Quinto na usually nagiging problema pagdating sa matchup ng SMB. At yan ngayon ang kinakailangan mga adjustments na gagawin ni Coach George Gallant. Pagdating naman sa scoring, asahan natin na itong SMB ay nakafocus of course dito kay Junmar, kay CJ Perez at sa iba pa nila. At kailangan mag-click yung outside scoring nitong si Marcio Lassiter. Dahil natatandaan niyo sa huling game ng SMB, hindi naka-score ng 3 points itong si Lassiter. So yan ang aabangan natin. Totoo nga ba na itong Converge Fiber Exercise ay medyo namumroblema ngayon? Dahil dito sa projected na sana ay makukuha nila na isa pang big man na si Will Gosum ay nagkaroon ng ACL injury. Kung inyong matatandaan, ang balitang kumalat noon bukod dito kay Justin Baltasar ay kukunin din daw ng Converge itong si Will Gosum. Dahil ito ay 6'7 na player na pwede nilang gamiting wingman. So ang plano pala ng Converge sa center si Arana at itong si Justin Baltasar at wingman itong 6'7 na Gosum. So magkakaroon sila ng triple tower. Ang problema nga lang itong si Gosum nagkaroon ng ACL injury at hindi pa sigurado kung mag-a-apply ito dito sa darating na draft. Ang isa pang big man dyan available itong si Kai Balungay pero sigurado na kukunin ito ng Blackwater sa number 2 kapag nag-apply ito sa draft. At ang isa pang big man na posible daw sumali ito si Michael Phillips na naglaro sa Lasal.
Kung magpapadraft naman si Phillips dito sa PBA, sigurado Terra Firma ang kukuha dyan sa number 3. So medyo magiging limited yung options unless willing ang Converge na intayin ito si Will Gosum. For example, kung mag-apply ito si Gosum dito sa darating na PBA draft, tanggapin kaya ng Converge yung posibilidad na kailangan nilang maghintay ng 1 taon bago ito magamit. Itong rain or shine, ganyan ang ginawa dito kay Luis Villegas. At itong Hinebra, of course, tatandaan natin, dinraft ng Terra Firma ito si Jeremiah Gray pero tinrade sa Hinebra dahil ang tagal ng recovery period. Pero nakapag-recover si Jeremiah at naglaro sa Hinebra. Unfortunately, nagkaroon ulit siya ng ACL so 1 taon ulit hindi makapaglalaro. So yan ngayon ang magiging sitwasyon at kailangan pag-isipang mabuti nitong Converge Fiber XS. Plus, pinaka-importante, kinakailangan makakuha sila ng isa pang first round pick. Dahil sigurado ito si Will Gosum kahit may ACL yan, kapag nag-apply yan sa draft, first round pick yan pa rin, sigurado. Susubukan nga ba ulit nitong TNT Tropang Giga na makuha itong si Ray Ray Parks? Para doon sa mga nakalimot na, itong si Ray Ray Parks naglaro yan dati sa TNT pero nagkaroon nga na sila ng hindi magandang sabihin na nating split at napunta dito sa Japan B-League si Ray Ray Parks. Pero yung rights niya sa PBA ay nandito pa rin sa TNT Tropang Giga. Ngayon ito si Ray Ray Parks, ang balita natin ay isa ng free agent dito sa Japan at mukhang naghahanap ng panibagong team. Pero hindi rin natin maiaalis yung posibilidad na baka ito ay bumalik dito sa PBA kung tama ang maging offer ng TNT. Kasi ngayon alam natin ang TNT naghahanap ng pwedeng pamalit dito kay Mikey Williams. At sa tingin ko maganda dyan itong si Ray Ray Parks talaga. Kapag nakuha nila ito si Ray Ray Parks, syempre ang ganda niyan para sa TNT dahil ito ay pwedeng point guard, pwede ring small forward. At alam naman natin kung ano ang kaya nitong gawin. Kaya sa tingin ko, kailangan subukan kunin ng TNT ito si Ray Ray Parks dahil mukhang wala na talaga silang mararating dito kay Mikey Williams. Kung sakaling makuha ng TNT ito si Parks, masasabi natin na magiging isa na naman doon sa mga powerhouse teams itong katropa dahil hindi na sila masyadong magdedepende dito kay RR Pugoy at Calvin Oftana. At pag bumalik na si Brandon Rosser, lalong ang lakas ng TNT. Kaya sa ngayon, dapat siguro dyan mag-focus itong TNT dahil alam naman natin makakakuha ng mga offers mula sa Japan si Parks. Pero kung gugustuhin naman talaga ng MVP group, sa tingin ko kaya nilang tapatan kung ano man ang i-offer ng mga teams dyan. At kung sakaling makuha nila ito si Ray Ray Parks, masasabi natin na isa na siya ito sa mga magiging superstars ulit dito sa PBA. Ang maganda kasi dyan, yung rights ni Parks nandito pa rin sa TNT. So if ever mag-decide ito si Parks na bumalik sa PBA, for example, kung wala nang offer ng gagaling mula sa Japan, madali lang niya magagawa at makukuha ng TNT Tropang Giga sa ngayon. Happy birthday kay Angelita Breis at shoutout kay Rizal Breis. Shoutout din kay Joseph Pineda, Jonel Alagon, Carl Alarcos, RG Bueno at Dalina Family, Ronald Berbosidad, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin si Rico Olarte, Jonad Malyari, Katsakino Dukusin, si Eduardo Monsales, Roman de la Cruz Agustin, Ireneo Salangsang, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, si Juan Solege, Anthony Alon Family, Kuya Mike TV. Binabati din natin si John Ray Mark Escuela, Michael D., Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Donel Santiago, Dexter Domer, Enju at ang iba pa natin taga-subaybay.